Ang nakalagay sa Constitution kasi, guilty or not guilty lang eh. At pag sinabing guilty, ang parusa ay pagkakatanggal sa pwesto at absolute perpetual disqualification. Walang sinabi na pwede kami magpataw ng mas mababang parusa. Kung yan ang pagdesisyonan ng korte, nagpataw ng mas mababang parusa at hindi yung pagkakatanggal at absolute perpetual disqualification, yung bagay na yun, sa paniniwala ko, pwedeng iangat yon. Kasi wala din yon sa saligang batas. Pero yung pasya mismo, kung guilty o not guilty, sa pananaw ko ay walang judicial review doon. Trabaho yan ng magkabilang panig ng prosecution at ng defense. Kung sakasakali na hilingin yan sa korte o sa NBI, at trabaho din nilang ipresenta yan. Nasa kabilang panig ang tutulan yan at sa parte ng Senado, nasa trabaho naman namin, ay magdesisyon o magpasya kaugnay sa mga kahilingan tulad yan. Ulitin ko, may jurisdiction na sa aking pananaw ang Senado sa subject matter of impeachment. Wala pa kaming jurisdiction sa katauhan ng nasasakdal ni Vice President Sara hanggat siya hindi pa sumasagot at na-arraign. Hindi kukunin ng Senado yan. Ulitin ko, an impeachment court, like any court, is a passive body. Wala kaming gagawin. Hindi to parang investigasyon ng Senado na mag-iiso kami ng sabpina para sa mga ebidensya o testigo na magpunta. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, Senate President Francis Cheese Escudero nagsalita na. Pinakilos na ang NBI, guilty ang hatol kay Vice President VP Sara Duterte. Ayon sa nakalap nating impormasyon, naging mainit ang mga pahayag ni Senate President Francis Cheese Escudero matapos sabihin sa Senado hindi siya makikialam. Kung sabay dumating kay Duterte ang kanyang kaso, sabay niya haharapin ang subpena at impeachment. Pinakilos na kasi ang NBI, nagsalita na si Senate President Francis Cheese Escudero. Guilty ang hatol, nagulat si Vice President VP Sara Duterte. Tara panoorin natin. No, walang epekto yon sa napipintong impeachment proceedings, walang bearing yun at walang kinalaman yun doon. Sa katunayan, pwede magpatuloy yon ng sabay, pwedeng mauna, pwedeng sumunod. Wala siyang bearing sa impeachment proceedings na isasagawa ng Senado. Kunin sa records ng Senate? Mukhang mauuna naman sila eh. Hindi kukunin ng Senado yan. Ulitin ko, an impeachment court, like any court, is a passive body. Wala kaming gagawin. Hindi to parang investigasyon ng Senado na mag-iiso kami ng sabpina para sa mga ebidensya o testigo na magpunta. Trabaho yan ng magkabilang panig ng prosecution at ng defense. Kung sakasakali na hilingin yan sa korte o sa NBI, at trabaho din nilang ipresenta yan. Nasa kabilang panig ang tutulan yan at sa parte ng Senado, nasa trabaho naman namin, ay magdesisyon o magpasya kaugnay sa mga kahilingan tulad yan. But it can be done. It is possible. Tapos na agad. Ligan na, kain na tayo. They can present the same witnesses. They can present the same pieces of object or documentary evidence. That is totally up to them. Karapatan naman ng kabilang panig kung sakasakali, kung may basis sila, natutulan niya ang presentasyon niya. Sino naman ang nagsabi? Sino ba ni bago na naman? Mahirap naman mag-comment ng walang name. Dapat may name. Teorya niya yon, pero sa tingin ko nga, meron ng jurisdiction ang Senado dyan sa kasong yan dahil tinanggap na namin eh. Mag-convene man o hindi yung korte to receive evidence, mag-iiso na ng mga jurisdictional orders ang impeachment court na ito. Kaugnay ng pagpapasagot, na pag-usapan na natin yan, pagpapasagot sa nasasakdal at paghingi ng tugon doon ng prosecution naman. So, technical na term yung ginagamit marahil ni Justice Ascunan, yung pag-convene. Kasi physical convening ba yon o na nagkaroon na ng jurisdiction ng impeachment court? Ulitin ko, may jurisdiction na sa aking pananaw ang Senado sa subject matter of impeachment. Wala pa kaming jurisdiction sa katauhan ng nasasakdal ni Vice President Sara hanggat siya hindi pa sumasagot at na-arraign. Pero subukan ko so anong gusto nga niyang gawin namin? Sundan natin sa logical conclusion yung mga nagsasabi niyan. So mag-convene kami pero wala muna kaming gagawin. So anong gagawin namin pag-convene namin? Hindi, anong gagawin muna namin? Wala, di ba? Pero yung pre-trial nga pwedeng magawa na hindi nagko-convene dahil maghihintay ka lang namang sumagot eh. Yes, but these are all pre-trial matters.
When you say without convening as an impeachment court, by analogy, let's use the current courts. Nando na kasi yung korte. So mag-i-issue siya ng mga order, yung judge, bago pa mag-trial. Hindi pa naman technically trial yung pag-issue ng summons eh. Hindi pa siya trial ah. So when you say trial shall forthwith, trial means reception of evidence. Wala pa tayong reception of evidence. Depende nga sa rules ng Senado. Kasi sa kasalukuyang rules ng Senado, nakalagay doon. If you may want to read it. The Senate President, it does not make mention of an impeachment court. Kasalukuyang rules yan, ha? The Senate President shall take proper order of the subject matter of impeachment. So, maaaring bahagi yon ng trabaho ng Senate President depende nga sa itatalaga ng rules. Hindi siya kinlarify ng rules. Isa yon sa mga bala ko i-clarify sa rules kung tatanggapin ng mayoriya ng Senado. Kung hindi tatanggapin ng mayoriya ng Senado yon, depende sa ilalaman ng rules na aprubahan ng Senado. Kung ipoprohibit yon specifically. Kung sabihin halimbawa ng rules, gusto ng nakararami ngayong 19th Congress, kailangan sumumpa na tayo, mag-impeachment court na tayo bago magawa lahat yan. Susundin namin ang gusto ng nakararami. Ang sinasabi ko ay, pwedeng hindi kailangan gawin yon nang nai-issue yung summons. Well, opinion niya yon. So, ulitin ko, depende sa ilalaman ng rules. So, isang boto na yon pabor doon. Wala akong particular na posisyon, ha. Okay lang sa akin either way. Ang sinasabi ko lamang sa inyo, yung dalawang yan ay posibleng mangyari at magawa. Na nag-convene at nag-issue ng summons, nang hindi nag-convene na nag-issue ng summons. Papadala na namin, siyempre pagdedebatihan yun sa plenary. We are a body of record. Hindi naman pwede magdebate kami sa text. Hindi nyo alam kung saan galing yun, bakit nagkaganyan. So, ipepresenta namin yung draft at pagdedebatihan yun malamang sa floor. Ano ba yung beat mo? Sir, you mentioned na meron na pong final costing. Sir, malalabas na po ba yun like today? Inaasahan ko sasabihin niya ni Senator Cayetano soon, pag nakita natin siya. Hindi, wait lang. Galing ako doon kanina. First time kong pinuntahan. Natanggap ko ang briefing mula sa mga taga-DPWH at saka yung technical staff ng Senado. Inaasahan namin na mapafinalize nila lahat ng mga sagot sa tanong ninyo sa susunod na mga araw. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, noong December lamang nagkaroon ng DAED. December 2024 lamang nagkaroon ng Detailed Architectural and Engineering Design. Doon lamang ika nga nagsaraduhan ng libro na ito gagawin natin, ha? Kung anumang pagbabago, klaro na yung procedure namin bago yung pahintulutan para wala ng further cause of delay. Kaugnay ng maximum amount, tulad ng sinabi namin, nasa mga 31 to 33, pero mukhang mapepeg nila sa 31 cap, hindi na pwedeng lumampas yun doon, baka bumaba pa. Yun ngayon ang hamon sa amin, mapababa pa yon. Kaya hindi pa namin mabigay yung sagot, kasi cap pa lamang ang pinagkasunduan, hindi yung actual na amount kung sakasakali, dahil subject to bidding procedures ito. Totality na yan. Kabilang na yung humigit kumulang 13 na ginastos na at yung naka-budget na 21. Total of 21. Kasi kung maalala mo, yung costings na yan, ginawa 2013 pa. So kailangan namin i-update yung costing at dahil nga walang DAED, hindi namin kung anong kasama doon. Hindi namin alam kung anong kasama doon. Ito kasama na lahat. 31, kasama po yung land ba doon? Kasama na lahat yun. Kasama na lahat yun. Total na yun. Wala kaming tinago o tinanggal doon. Total na yun. Kasama na sir yung mga interior and all. Lahat na yun. Pati yung plenary. Sir, yung isa po kasi nag-issue doon, di ba, na parang inihanda siya for the federalism na magkakaroon ng mas maraming senador, kaya daw po ang laki-laki ng space, maliliit offices. Sir, Na-correct na namin yun. So, sir, ito, for 24 na lang talaga siya? Hindi 24, 28.
Para hindi na lumipat yung magiging Senate President, walang babalik ang kwarto pag natanggal. Para hindi na lumipat yung majority leader, yung minority leader, at saka yung, di ba, pro tem. Hindi ka mukha ngayon, di ba, inaangkin na yung kwarto kahit di na sila, di ba? Or, babalik, lilipat. So it's 24 senators plus 4 officers of the Senate. The Senate President, the Majority Leader, the Minority Leader, and the Pro Tem. Di ba? Medyo pinag-isipan na? Aminin. Meron, buong 7th floor will be theirs. Magkakaroon na sila ng sarili nilang plenary hall, sariling committee rooms para hindi na sila nakikipag-agawan sa amin. Hindi, ang SET sa Supreme Court eh. Kasi kami yung sumusunod sa justices. Hindi sila yung nagpupunta sa amin. But we can give them an office space there, meaning secretariat. But the plenary hall of the SET, nasa Supreme Court yan usually. Di ba? Di ba? Medyo pinag-isipan na. Meron din yan. May mas malaking detention facility na rin. Ano pa? May bodega na rin para sa lahat ng tambak. Hindi pa nila fina-finalize kasi kailangan naming hiwalayin siyempre yung babae at lalaki. Pero I think we're looking at 4 rooms that can fit about 4 to 6. So mga 24 up to 24. Hindi naman, ang kwarto lang. It's a detention room. It's a detention room. We're still discussing parking kasi kulang pa rin yung parking. I think the total available parking is about 1,200. Pang staff, kulang pa yon. So, kailangan pa ng dagdag sa bisita. But there's still an available space for that. So, magagawa ng paraan easily. Hindi pa kasi rough finish pa eh. Wala pa naman finishing eh. Remember, the 31 would include everything already. At wala akong magagawa na ron. Inabutan ko na yon. At ayokong payagang matiwangwang yon. You're like constructing 4 buildings. Because you have 4 separate towers. Di ba kung isang kwadrado lang to, 4 na side lang yung pader mo. Dahil 4 yung tower, may 4 na side yung 4 na tower para kang gumawa ng 4 na building na hiwa-hiwalay. Hindi man practical yon, hindi na natin pwedeng pagdebatihan at pag-awayan yan dahil nakatayo na yung building. Kung ako tatanungin mo, dapat kahon ng ginawang building, mas madali yun eh. Ang problema, nandun na yun eh. May 4 ng tori. Para sa akin, wala namang kung may magre-reklamo, doon namin naharapin yun, pero para sa akin, hindi ko trabaho maghanap ng butas. Trabaho kong tapusin yon sa pinakamababang gastos na pwede namin gawin base sa inabutan na namin ngayon. Para sa akin, wala. Base sa pagkakakita ko sa building kanina, dahil yung floor area mismo ay malawak naman talaga. Maganda yung gusali. Pero kung ako tatanungin mo, hindi ko pipiliin yung ganda. Pipiliin ko mas mura at praktikal. Pero nandun na tayo eh. Wala na tayong magagawa. We simply have to make do with what we have. We simply have to make do with the cards dealt to me right now and at this point in time. Okay na, magkakwento na ako. Judice rule ay matatagpuan sa rules of court. Ang layunin ng subjudice rule ay para hindi maapektuhan ang mga huwes ng pakikipag-usap o pagtatalakay ng paksa na nakabinbin sa korte. Iba ang impeachment complaint. Political na proseso ito. So hindi mag-a-apply ng parehong bisa yung subjudice rule sa kaso ng impeachment dahil nga political talaga ito at public ang nature ng trial na ito. At hindi naman tinago ng Korte Suprema na dapat huwes na hindi kumakausap ng ibang tao lumalabas ang magpapasa nito. Mga politiko din ang magpapasa nito. Mga nasa politika magpapasa nito. So, hindi. Ang mas papaalalahanan ko pa nga ay yung impeachment judges. Hindi dahil sa subjudice rule. Hindi dahil may impluwensyahan sila ng sasabihin nilang sarili. Dahil ang interes ko, ang nais kong panatilihin, ay yung pagiging pantay, parehas ng korte at pagiging kapanipaniwala ng anumang magiging desisyon ng impeachment court. Yun ang rason kung bakit pinapaalalahanan ko ang mga senador na maghunos dili sa pagpapahayag kaugnay sa impeachment nang wala pa man lang silang nakikitang ebidensya mula sa magkabilang panig o anuman ang kanilang magiging pinal na desisyon sa bagay na ito. Magkaiba ang pananaw kaugnay niyan. Ang pwede lamang, para sa akin, ang pwede lamang iapela at ang pwedeng apelahan lamang ay Korte Suprema.
ay kapag ka hindi sinunod ang tinatalaga ng saligang batas. Halimbawa, kinonvict siya ng walang 2/3. Yon, pwedeng iakyat yon. Pero para sa akin, kaugnay ng merito ng kaso, kung sang-ayon nga ba sa pasya ng 2/3 o hindi ang Korte Suprema, ibang usapin yun. Sa pananaw at palagay ko, bagaman wala pang pinal na desisyon sa pagkakaalam ko ang Korte dyan, hindi pwedeng iangat yung bagay na yun. So, pwedeng iangat pero hindi lahat ng bagay. Pwedeng iapela pero hindi lahat ng bagay. Sir, pati the punishment, no? Kasi may choice naman kayo kung hindi ka Well, ang nakalagay sa Constitution kasi, guilty or not guilty lang eh. At pag sinabing guilty, ang parusa ay pagkakatanggal sa pwesto at absolute perpetual disqualification. Walang sinabi na pwede kami magpataw ng mas mababang parusa. Kung yan ang pagdesisyonan ng korte, nagpataw ng mas mababang parusa at hindi yung pagkakatanggal at absolute perpetual disqualification, yung bagay na yun, sa paniniwala ko, pwedeng iangat yon. Kasi wala din yon sa saligang batas. Pero yung pasya mismo, kung guilty o not guilty, sa pananaw ko ay walang judicial review doon. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.